Mga Hebreo 10:22-27. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Last verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Tayo pong lahat ay umupo at manalangin. Dakila namin Diyos, pagpalain mo ang iyong salita at ang iyong mensahe, Panginoon, na iyong inihanda para sa amin sa umaga ito. Ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin. At kami ay makasumpong ng kalakasan na nagmumula sa iyong Espiritu at sa iyong banal na kasulatan. Salamat po, O Diyos, sa panibagong lakas na iyong pinagkakalob sa iyong mga anak. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palampakan natin muli ang Panginoon. Maligayang unang araw po ng linggo sa buwan ng Abril. Nalalapit na po ang ating anibersaryo. Last Sunday po ng April ang ating anniversary. Okay? Ang ating pag-uusapan po ngayon ay pinamagatang manatili sa pananampalataya. Sabihin niyo nga po, manatili. Mahalaga po na meron tayong pananampalataya o faith. Pwede mo ba tanungin yung katabi mo, may faith ka ba? Kahit sino po ang tanungin natin, karaniwan po yan, pag tinanong mo, meron ka bang pananampalataya? Sasagot yan, oo, meron. Nagkakaiba-iba lang po. Tama? Kahit sino pong tanungin ninyo, lalo na tayo mga Pilipino, kaya nga po tayo tinagurian na the only Christian country in the Southeast Asia. Na tayo na lang po yung natitira na karamihan po ay Christian. Amen? Magkakaiba man yan, pero lahat po naniniwala kay Kristo. Amen? Subalit, napakadali pong sabihin na tayo ay mayroong pananampalataya. Sabi ko nga, kahit sino tanungin mo, nasabihin yan, oo, meron. Ang mahalaga pong katanungan ay nananatili po ba tayo na may pananampalataya sa Diyos? Tanungin mo yung katabi mo, nananatili ka ba, kapatid? Nung ikaw ba ay nagkaroon ng pananampalataya, masasabi mo na ikaw ay nagpatuloy sa pananampalataya. Marami pong mga church ngayon ang nagdaos ng kanya-kanyang retreat, mga camp. No? Marami po yung mga Christian ngayon ang nag-uumapoy sa kanilang pananampalataya. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan tayo nag-iinit sa Panginoon? Kung ang iyong pananampalataya ay nakabase sa iyong emosyon, kapatid, panandalian lang yan. Bakit? Kasi yung emosyon po natin ay pabago-bago. Kapag ang pananampalataya nakabase sa iyong emosyon, pag okay ang iyong pakiramdam, malakas ang iyong faith. Pero kapag ikaw ay tila
nangihina na, ikaw ay nanlalambot, nananamlay. Ba't parang yung mga dati kong kasama wala na? Diba? Parang ikaw ay nalulungkot. Apektado rin ang iyong pananampalataya. Ayoko na doon, wala na yung mga dati kong kaibigan. Sa iba na lang ako mag-church. Kaya di na lang muna ako mag-church. Antayin ko silang bumalik. Kapatid, ang ating pananampalataya po ay kailangang nananatili. At paano po natin mapapanatili ang ating pananampalataya? Yan po yung ating sasagutin sa umagang ito. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga taong nanlalamig at tumatalikod sa Kanya. Yan po yung isang kailangan nating tandaan. Sabi sa mga Hebreo 10:38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin nyo nga, pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Mahalaga po na ating maunawaan, hindi nalulugod ang Diyos kapag ang isang Kristiyano ay tumatalikod. O yung tinatawag po natin nagbabackslide. Familiar po kayo sa word na backslide. Pag sinabi natin nag-backslide, yun po yung bumalik sa dating niyang pamumuhay. Tinalikuran niya yung kanyang pananampalataya. Tinalikuran niya yung kanyang pangako sa Diyos na siya ay magbabago na. Yun po yung ibig sabihin ng taong tumalikod. At ang sabi doon, hindi ko siya kalulugdan. Paano po manatili sa pananampalataya? Number 1, sana po tayo ay nagno-notes. Una po, patuloy na lumapit sa Diyos. Sabi nyo, patuloy na lumapit sa Diyos. Para kahit papano matandaan po natin. Sabi doon sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may puso tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Anong klaseng pananampalataya daw po? Matibay. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sino po yung mga nabautismuhan? Diba? Yung po ay simbolo na ikaw ay lumubog na at nung ikaw ay inihahon sa tubig, ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Subalit ang totoo pong naglilinis, hindi po yung tubig, kundi yung banal na spiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Yung pong tubig ay isa lamang simbolo. Kung nais mo na manatili sa pananampalataya, ay kailangan meron kang personal na paglapit sa Diyos. Sabi nyo nga po, personal. Pag sinabing personal, ikaw mismo ang lalapit. Hindi po yung iba yung palalapitin mo para sa'yo. Hindi mo pwedeng utusan yung kapwa mo, o pwede ba ilapit mo ko sa Diyos. No? Iano mo ko, ikaw muna yung sa akin, mag-representative. Pwede po ba yan? Kailangan mo ng personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Doon tayo nililinis ng Panginoon kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya. Kapag ang isang bata marumi, pinapalapit po siya ng kanyang magulang para paliguan. Tama? Mahirap naman magpaligo kung malayo. Tama po? Kaya ang gagawin sa'yo ng nanay mo o tatay mo, tatawagin ka, anak, halika rito, papaliguan na kita. Nung maliit ka pa. Para ikaw ay maging malinis. Kasi hindi mo pa kayang linisin ang iyong sarili, hindi ka pa marunong maligo. Amen? Ganon din naman po tayo sa Panginoon. Kailangan nating personal na lumapit sa Kanya upang tayo ay malinis. Pag tayo po ay hindi lumalapit sa Panginoon, hindi po tayo nalilinis. Kapag ka po ang Bible ay hindi po natin ginagamit, hindi natin binabasa ang salita ng Diyos,
nananatili po tayong marumi. Bakit? Kasi hindi mo alam kung paano susundin yung kalooban ng Diyos. Amen? Hanggat hindi mo nalalaman ang kanyang salita, hindi mo alam, ay masama pala yun. Ay kasalanan pala yun sa Diyos. Diba? Nagpapatuloy ka sa iyong kasalanan. Kung nais natin na manatili sa pananampalataya at makaranas ng paglago sa ating espiritual na buhay, kailangan po nating personal na lumapit sa Diyos. Purihin ng Panginoon dahil tayo po lahat ay narito ngayon. Habang ang iba ay nasa kanya-kanya pong mga lakad, yung iba nasa bakasyon dahil long weekend. Purihin ng Panginoon dahil niloob po ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama, magkatipon sa kanyang presensya. Huwag nating iasa sa ibang tao ang ating paglago espiritual. Hindi po yung ibang tao ang magpapalago sa atin, kundi ikaw mismo. Yung personal mong paglapit sa Diyos. Huwag tayong umasa na ibang tao ang lalapit sa Diyos para sa atin. Meron po bang nakikipagrelasyon na ang gusto mayroong representative? Sino dito gusto ganun yung relasyon? Pwede mo bang pakiusapan yung kaibigan mo o ikaw muna makipag-date sa girlfriend ko kasi busy ako? Kasi ikaw muna ikaw muna umasikaso ng mga anak ko kasi busy ako. Pag ganyan po ang klase ng relasyon, hindi po yun matatawag na tunay na relasyon. Dahil ang pakikipagrelasyon po natin ay personal. Ibig sabihin, ikaw mismo ang kailangang umakto, hindi ibang tao. Kaya nga yung ibang mga magulang kapag malayo sa mga anak, nasa abroad, tapos ang naiiwan po sa mga anak nila, yung mga yaya, di ba mas napapalapit yung loob ng bata dun sa kanilang yaya kaysa dun sa tunay na magulang. O kung sino man yung napag-iwanan. Bakit? Kasi ang pakikipagrelasyon po ay personal. Ang nakakalungkot po kung minsan, ganyan po ang ginagawa ng mga tao. Ganyan yung ginagawa natin sa Diyos. Minsan sasabihin ng tatay, o kayo muna magsimba, no? Isimpan nyo na lang muna ako. Para may maiwan dito sa bahay. Di ba? Kumbaga yung kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos ay iniasa na niya sa iba. Hindi pwedeng ibang tao yung parating mananalangin para sa atin. Kailangan ikaw personally ay nagpe-pray. Ikaw personally ay nakikipag-usap sa Panginoon. Uy, pagdasal niyo na lang ako. Diba? Minsan ganyan po yung ginagawa natin. Ginagawa nating representative yung ibang tao sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Hindi natin siya binibigyan ng halaga sa buhay natin. Bakit ganun yung nangyayari? Kasi may iba kang priority. Sabihin nyo nga, priority. Kasi kung talagang priority mo ang Panginoon, ano man ang mangyari, hindi maaapektuhan ang iyong pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kasi ginawa mo siyang priority sa buhay mo. Pero kung hindi siya ang priority mo, makakaisip ka lang ng dahilan. Sabi nga, meron po tayong kasabihan, kapag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. Kapag priority mo ang isang tao, gagawa at gagawa ka ng paraan para siya ay makausap o makasama. Bakit hindi po natin mai-apply sa Panginoon? Bakit mas madaling bigyan ng pagpapahalaga yung ibang tao o yung mga material na bagay kaysa sa Diyos na siyang lumikha sa atin? Kung talagang hangarin mo na maging matatag ang iyong buhay pananampalataya, kailangan mong pagsumikapan na magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Wala na pong iba pang paraan. Amen? Sabi nga natin, there is no substitute to prayer.
Hindi mo pwedeng palitan ng pagtugtog o pagkanta, bagamat yan po ay mahalaga rin sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ng ating pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit at pagtugtog. Pero hindi lang po yung uri ng pagsamba na pwede natin gawin sa Panginoon. Kasi kung ganun lang, paano naman yung mga pipe, mga bingid, yung mga paralyzed? Paano sila makakasamba? Kung ang paraan lang pala ng pagsamba ay pagkanta at pagtugtog. Ibig sabihin, meron pa pong ibang paraan para sambahin natin ang Diyos. At isa po doon, yung pagbibigay natin ng halaga sa Kanya. Hindi lang po tuwing araw ng linggo, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Sa paanong paraan po, sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Kanyang salita at pananalangin. Makaawit 42, verse 1 and 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya niya ay sumamba? Napakaganda po ng awit na isinulat. Maaaring si Haring David po ang sumulat nito. Gaano ka nananabik sa Diyos sa araw-araw? Kinasasabihan mo ba na basahin ang Kanyang salita? Kung paano ka nananabik sa iyong loved ones o sa iyong special someone, ganun mo ba kinasasabihan ang Panginoon? Ganon din ba tayo kasabik na basahin ang Kanyang salita? Na yung pong salita na yan, para daw yung love letter sa ating ng Panginoon. O mas sabik ka na magbukas ng iyong cellphone sa umaga. At bago matulog, at habang kumakain, at habang kung ano pa man yung ginagawa mo, mas kinasasabihan pa natin yung mga material na bagay kaysa sa Panginoon. Nasasabi ka ba na manalangin? Ang kawalan ng pananalangin ay naglalagay sa iyo sa alanganin. Kapag ang isang Kristiyano hindi na po nagpe-pray, lagi siyang nasa bingit ng alanganin. Kaya kung minsan tanungin po natin ang ating sarili, bakit ako laging ganito? Ano yung bagay na dapat kong ginagawa na hindi ko ginagawa? Na kung ginagawa ko sana, mas malaki pa yung nagiging epekto sana sa buhay ko. Minsan pa mas pinitutuunan po natin ng pansin yung mga bagay na temporary kaysa dun sa mga bagay na pang matagalan o pang habang buhay. Yung mga bagay na naiisip nating solusyon sa problema natin, panandalian lang. Kunwari, ikaw ay may problema. Anong gagawin mo? Tatakbo ka sa kaibigan mo, sa tropa mo. Siyempre, aayain ka niya. Tara, inom na lang tayo. Tara, chonky na lang tayo. Diba? Oo. Habang ginagawa mo yan, parang wala kang problema. Diba? Parang nakakalimot ka. Pero pagtapos nun, anong meron? Ang problema mo, nandyan pa rin. Maaaring nadagdagan pa. Yung ibang tao, yung maraming pera, ang naiisip nila mag-casino, magwaldas ng pera sa sandali, naglilibang na lang ako. Di ba? Marami naman ang pera ko naman to eh. Hindi nyo naman pera to eh. Di ba? Anong pakialam nyo? Buhay ko to. Yan po yung mga karaniwang katwiran ng tao sa harap ng Diyos. Tapos bandang huli, sisisihin natin ng Diyos, Panginoon, bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit nagkaganito yung buhay ko? Sinong may kasalanan? Hindi ba tayo din? Amen? Bakit? Kasi hindi po natin binigyan ng pagpapahalaga ang Diyos sa buhay natin. Kapag hindi na nananalangin ang isang Kristiyano, yun po ay nangangahulugan na malamig na ang kanyang relasyon sa Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukha bang nanlalamig.
Alam mo yung mukha ng nanlalamig na. Yung parang ang lungkot-lungkot. Masaya yung tugtog pero malungkot pa rin. Di ba? Yung parang nanlulupay-pay, nanlalambot sa kanyang buhay pananampalataya. Maaari po natin itago yan sa maraming tao, pero ano ka kapag ikaw na lang at ang Diyos ang magkaharap? Baka katwiran mo, alam naman ng Diyos ang puso ko. Oo, alam ng Diyos ang puso mo. Pero ikaw, alam mo pa ba ang laman ng puso mo, kapatid? Do you still know what is inside your heart? Ano ba yung pumupuno sa puso mo ngayon? Siya pa rin ba o puro kamunduhan na? Alam niyo kung minsan, ang problema po natin, napakadali lang sa solusyonan. Subukan mo lang ilayo yung cellphone mo. Sa maghapon, huwag mo masyadong pagpapansinin, huwag mong hawakan. Huwag ka masyadong magpo-post ng kung ano-ano, di ba? O magbabasa ng mga negative. Tignan mo, mababawasan ang problema mo. Kasi karaniwang problema po ng tao yan nasa social media. Tama po. Naniniwala po ba tayo? Yan social media, marami pong bagay na pwedeng idulot sa atin. Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Nasa sa atin po kung paano natin yan gamitin. Kung yan ginagamit mo para manira, para mag-away, no? Pasaringan, ganito, ganyan, parinigan, hindi na po yan nagiging mabuti para sa atin bilang Kristiyano. Amen? Maaaring ginagamit na yan ng kaaway laban sa iyo. Why? Kasi napaka-convenient. Di ba? Napakadaling gamitin. O, mag-post ka lang ng ganito, sigurado mababasa niya to. Napaparating ko sa kanya yung nararamdaman ko nang hindi ko siya kinakausap. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Sabi ko nga, subukan lang po natin na imbes na cellphone ang hawak natin, bakit di mo hawakan yung Bible? Yung literal na Bible. Kasi yung cellphone, andyan yung mga apps mo eh. Diba? Andyan yung Facebook. Ang dali nating ma-distract kapag cellphone yung gamit natin. Although yan po ay merong mga e-Bibles na ngayon, no? Pero sabi ko, mas maganda pa rin po yung literal na Bible. Kapag ang dalawang magkarelasyon hindi na nag-uusap, masasabi pa rin ba natin na maayos ang kanilang relasyon? Hindi na. Kapag hindi maayos ang komunikasyon, hindi rin po maayos ang relasyon. And vice versa. Kapag hindi naman maayos ang relasyon mo, hindi rin kayo magkakaintindihan. Amen? Pag hindi ka na nakikipag-usap sa Diyos, sa panalangin, masasabi mo pa rin ba na may relasyon ka sa Diyos? Kahit anong relasyon, pag wala na po yung communication, baliwala na po yun. Pero kahit magkalayo yan, kahit na nasa malayong lugar, basta may communication pa rin, nandun ang relationship. Kaya nga nauso din yung LDR. Amen? Pero iba pa rin talaga yung physically, no? Lagi kayong magkasama. No, iba pa rin po yun. Sabi po sa Hosea 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Alam po natin itong Hosea 1 verse 8 o Joshua 1:8. Alam natin to. At madalas po ang tinatandaan natin yung last part. So that you will be prosperous and successful. Pero ang tanong, ginawa mo ba yung pinapagawa sa iyo ng Diyos para makamit mo yung pangako niya? Anong sabi? Do not neglect.
Diba? Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Kung nais mong maging matagumpay sa iyong spiritual na pamumuhay, kailangan mong basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Bakit? Upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon at sa gayon ikaw ay magiging masagana at matagumpay. Ang mahirap, gusto lang po natin yung masagana at matagumpay. Pero hindi natin gusto yung sacrifice ng pagbabasa araw at gabi. Sino po dito nagbabasa pa rin ng Bible araw at gabi? Every day. Kahit 1 chapter a day lang, kahit hindi nga buong chapter, at least nagbabasa ka daily ng Word of God. Hindi naman po yun natatapos sa pagbabasa lang. Sabi doon, meditate on it day and night. Kahit konti lang yung binasa mo, pero pinagnilayan mo yun buong maghapon. Iniisip-isip mo. Doon po nangungusap ang Diyos sa atin. Amen? Wika ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Mateo 4 verse 4. Pangalawa, paano po tayo mananatili sa pananampalataya? Magpakatatag ka at wag nang mag-alinlangan. Sabihin nyo nga, magpakatatag at wag mag-alinlangan. At sabi doon sa verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino dito gusto yung kasama niya laging nag-aalinlangan? Masaya bang kasama yung taong puro alinlangan? Ay, huwag na tayong pumunta dyan. Ay, baka ganito lang mangyari sa atin. Baka mabasa lang tayo. Ay, maininitan tayo, masasunburn lang ako. Sayang yung skincare. Diba? Dito gusto, ganun yung kasama. Yung puro alinlangan. Teka, baka kulangin tayo. Yung baka kulangin yung gas natin, tumirik tayo, di ba? Kapag ganun po yung kasama mo, ay tiyak na hindi mo na isasama. Di ba? Kasi mahirap pong kasama yung tao na puro alinlangan. Kahit ang Diyos po ayaw ng nag-aalinlangan. Ang gusto ng Panginoon yung matatag. Amen? Ano ibig pong sabihin? Kung nais mo na manatili sa pananampalataya, kailangan mong magpakatatag at alisin ang pag-aalinlangan. Dahil galit po ang Diyos sa mga nag-aalinlangan. Hindi lang basta ayaw. Galit ang Diyos. Sabi sa Santiago 1 verse 6-8. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at tinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Huwag na tayong lumayo. Ang pag-usapan natin yung pananampalataya. Ayaw ng Diyos na ikaw ay pabago-bago ng pananampalataya. Sa araw na to, malakas. Bukas, nag-aalinlangan. No? Pagkagaling ng camp, ng retreat, o kung ano pa man yan, mga seminar, parang ang lakas-lakas ng faith mo. Di ba? Walang makakatibag sa'yo. Pero paglipas sa mga araw, ng mga linggo, ng mga buwan, ayan na. Dumating na yung mga problema. Lord, ano pa to? Tulungan mo ko. Di ba? Para tayong si Pedro nung lumulubog na siya sa tubig. Panginoon, tulungan mo ko. Samantalang nung una, ang tapang-tapang niya, Panginoon, papuntahin mo ako dyan, lalakad din ako sa tubig. Nakala niya kasi parang ganun lang. Dumating yung mga unos, yung malakas na hangin. Kaya siya naging tatakutan. So mamaya po, madadaanan din po natin ito. Ibig sabihin, sa umpisa, okay.
Pero pag nandiyan na yung mga problema, hindi na okay. Nag-aalinlangan na tayo. Yun po yung taong pabago-bago ng isip. Hindi talaga alam kung ano yung nais. Sabi mo, born again ka na. Ba't nagbibisyo ka pa? Ba't nagmumura ka pa rin? Bakit nagsusugal ka pa rin? Di ba? Bakit nang bababae ka pa rin? Nanlalalaki ka pa rin? So, bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin matapat? Manloloko ka pa rin? Yan ba yung born again? Di ba? Yan po yung mga pwedeng isumbat sa atin Satanas. Kaya nga si Satanas po tinawag na the accuser. Kasi siya yung nag-aakusa sa atin sa mga pinaggagawa natin. Oh, yan ba yun? Di ba yung kagaya ng ginawa niya kay Job? Okay? So, huwag po tayong maging pabago-bago. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Ano man ang mangyari, tayo ay nakakapit pa rin sa Diyos. Amen? Kahit na tayo ay puno-puno ng problema o sama ng loob, manatili tayong nakakapit sa Panginoon. Maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Mga taga-Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Doon po natin masasabi na tayo ay may faith kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po yan manggagaling lang kung saan. Na hindi yan pwedeng manggaling sa ibang aklat. Na nagbabasa ka ng Bible, tapos nagbabasa ka rin ng ibang banal na kasulatan. Kagaya ng kasulatan ng mga Muslim, o ng iba pa. Hindi po pwedeng meron siyang kapantay. Hindi pwedeng meron kang alternatives. Ito lang po yung basihan ng ating pananampalataya. Amen? Hindi tayo pwedeng gumamit ng mga ibang libro. Na sinasabi po natin, yung ipapantay natin sa salita ng Diyos. Na pwede kang gumamit ng mga inspirational books, devotional books, pero hindi pa rin yung pwedeng pumantay o ipamalit sa Bible. Amen? Amen po. May kausap pa po ba? Amen. Kaya kung nais po nating maranasan ang paglago sa ating pananampalataya, kailangan mong makinig ng pangangaral tungkol kay Kristo, sapagkat dito nagmumula ang pananampalataya. Ang tanong, anong klase ng pakikinig ang tinutukoy dito? Ang sabi ng salita ng Diyos, Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Pastor, pwede naman ako magbasa ng Bible personally. Oo, pwede naman po. Pwede natin pag-aralan ang Bible personally. Pero iba po yung nanggagaling sa kanyang mensahero. Kasi kung ganun lang, edi sana wala ng mga pastor. Diba? Kasi meron pong mas nag-aral sa atin. Merong mas nauna sa atin na talagang pinag-aralan na po ang Bible. Kaya mahalaga nakikinig pa rin po tayo sa nangangaral ng salita ng Diyos. Lalo na po kung tayo ay bago pa lang. Bago pa lang natin pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga kahit na nag-aaral tayo, meron tayong teacher. Kung di na kailangan ng teacher, edi sana, tayo na lang yung pinag-aral. Basahin mo itong mga libro na to. Intindihin mo yan. Diba? Matalino ka naman. Hindi po ganun. Kailangan pa rin may tagapagturo. Ganun din po sa salita ng Diyos. Balikan po natin itong Lucas 11:28. Ang tinutukoy po na uri ng pakikinig ay ang pakikinig na may kasamang pagsunod. Sabi niyo, pagsunod. Mas mapalad ka kapatid kung hindi ka lang basta nakikinig, kundi tumutupad sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan ikaw din ay tagatupad o tagasunod. Kung nais nating manatili sa ating pananampalataya, kailangan nating makinig at sumunod.
magkasama po yan. Hindi natin malalaman kung anong dapat nating sundin kung hindi tayo nakikinig. At baliwala naman po ang ating pakikinig kung hindi naman tayo sumusunod. Parang yung batang inutusan, o bumili ka ng suka, ng toyo, pagbalik, walang dala. Hindi pala napakinggan. No? Nay, ano nga po yun? Basta lang nanakbo yung bata. Hindi naman talaga nakinig. Kala mo lang sumunod kasi umalis, pumunta ng tindahan, pagdating ng tindahan, ano nga ba yun? Di ba? Hindi na maalala kung ano yung pinapabili ng nanay. Bakit? Hindi kasi nakinig mabuti. At kabaligtaran din po. Ngayon naman mukhang nakikinig. Hindi naman sumusunod. Mukha lang. Tingnan mo kayo katabi mo, mukha pa bang nakikinig yan? Baka kunwari na lang nakikinig, yung pala tulog na. No? No, yan po yung isa sa mga talent ng mga Kristiyano eh. Yan, yung natutulog habang nakikinig. No? Yan. Santiago 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Sabi niyo nga, pagsubok. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Kaya huwag tayong matakot sa mga pagsubok. Huwag nating takasan. Bagkus, harapin natin ang mga ito ng may pananampalataya sa Diyos. May ibang mananampalataya kasi ayaw po ng pagsubok. Kapag may pagsubok na, umaayaw na, ayaw ko na dyan. Mahirap pala yan. No? Mahirap pala maging Christian. Ang daming bawal. Kaya yung isang Christian na lumipat ng church ang tatanong dun sa leader niya, dito ba, marami ding bawal? Kasi sa pinanggalingan namin, bawal ganito, bawal ganyan. Pag ganun dito, ayaw ko na rin dito. Punta na lang ako sa iba. Doon, pwede. Doon, pwede kami mag-holding hands ng girlfriend ko, o parehas ng babae, o boyfriend ko, no? No, may nangyayari po yan sa mga church. No? Parehas lalaki, magka-holding hands sa loob ng church. Di ba? Hinahayaan na lang. Kasi pagka naman sinita natin yan, baka hindi na mag-church yan. No? Hindi na rin magta-tithes yan. Ang pagiging Kristiyano po, hindi madali sa totoo. Kung talagang gagampanan natin yung pagiging tagasunod ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino man gustong sumunod sa akin ay kailangan buhatin niya ang kanyang sariling krus at sumunod siya sa akin. Ang krus po ay mabigat. Hindi po yan magaan. Yung totoong krus ay mabigat. Kaya kung naghahanap ka ng church na hindi ka mahihirapan, hindi po yun totoong church. Kasi yung totoong church, tuturo sa iyo kung ano yung talagang nararapat. Yung bigat ng mga inuutos ng Diyos sa atin, kailangan talaga natin sundin. Amen? Kaya huwag po tayong matakot sa pagsubok, huwag nating takasan. Tinatalikuran ng Diyos ng mga taong ayaw sumunod. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun kapatid. Matuto tayong humarap sa pagsubok sapagkat yan ay pagkakataon upang tayo ay tumibay sa ating pananampalataya. Amen? Mateo 14 verse 30 to 31. Ngunit nang mapansin niyang malakas ang hangin, pasensya na po dun sa typo error, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. Verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakalinaw yung pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Kapag tayo ay nag-aalinlangan na, tayo ay nahihintatakutan na sa mga nangyayari, saka lang tayo tumatawag sa Panginoon, Panginoon, sagipin ninyo ako. Anong sasabihin ng Diyos sa atin? Bakit ka nag-alinlangan? Gagraduate ka na sana. Lord, ang hirap eh. Yung teacher ko kasi,
Napakahigpit eh. Anak, pagsubok lang yan. Kasama yan sa testing mo. Para pagdating mo dun sa tunay na buhay na ikaw may trabaho na, kahit magkaroon ka ng boss na stricto, kakayanin mo. Kasi doon pa lang na-training ka na eh. Diba? Nag-aaral ka pa lang, tinitraining na kita eh. Eh bakit ka nag-alinlangan? Yung mga henerasyon po ngayon, sabi lang sa mga pag-aaral, karaniwan ngayon, yung mga nagtatrabaho ng mga bagong henerasyon, palipat-lipat ng trabaho. Napakadali lang nilang lumipat ng work. Pag may konting medyo hindi sila nagustuhan, nahirapan, ayoko na dyan. Lilipat na ako doon, mas malaki sweldo. Ganyan lang po ngayon. Hirap po tayo sa mga pagsubok. Kasi, tinatakasan lang po natin. Pangatlo, mabilis na po ito. Paano tayo mananatili sa pananampalataya? Dumalo sa mga pagtitipon. Amen? Sabi nyo, dumalo. Sabi din sa verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sabi doon, yung iba nasanay na hindi dumadalo. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi nung mga nakikita natin post sa Facebook, sabi doon, dahil magkakaroon daw ng eclipse bukas, isa daw yung sign na babalik na si Jesus. Amen? Di ba? So marami pong mga ganun, mga nagsasabi, malapit na talaga ang pagbabalik ng Panginoon. Bagamat yan po ay hindi natin dapat paniwalaan, no? Agad-agad. Pero inihula din po yan sa Bible. No? Sabi, ang araw ay magdidilim. Pero hindi pa naman yan siguro bukas na agad. Hindi po yan natin masasabi kung bukas na o kung kailan. Di ba? Pero hindi tayo dapat matakot. Baka bukas na yung rapture. No? Kaya ginagawa po ng iba, nag-iimpok na sila ng mga pagkain, di ba? Nagpapanik na yung mga tao. Na ba't nangyayari yun? Bakit? Kasi hindi po tayo nabibigyan ng guidance. Yan, sabi dito, ang ibig pong sabihin dito, dumalo tayo ng literal sa mga gawain o mga pagtitipon. Ang sabi pa dito sa talata, huwag nating kaliligtaan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay nakalimutan ko po kasi Sunday pa lang ngayon. Amen? Ang kailangan po, ang gagawin natin, paplanuhin po natin. Intentionally tayo ay dadalhin natin yung sarili natin sa mga pagtitipon. Kasi sabi doon, huwag nating kaliligtaan. Ibig sabihin, nagiging habitual po yung pagkalimot. Ibig sabihin, hindi na po yun basta nalimutan lang. Sinadya na. Okay? So para hindi mangyari yun, kailangan din natin sadyain na talagang dumalo sa mga pagtitipon. Kailangan mong planuhin. Amen? Ang isang Kristiyano na hindi na dumadalo sa mga pagtitipon ay katulad ng isang cellphone na walang load. Sino dito may cellphone, may iPhone, pero walang load? Kahit anong ganda ng cellphone mo, baliwala yan kung wala ka namang load o internet. Aasa ka lang, ay doon sa pupuntahan ko may wifi. Nawala. Diba? Baliwala yan, kahit maganda ang phone mo, walang kwenta yan kung wala ka namang internet. Dahil ang cellphone po ngayon nakadesign to connect sa internet. Amen? Pero na lang kung ikaw yung tipo ng tao na hanggang ngayon nabubuhay ka nang walang internet. Diba? May mga ganyan pa rin. Yung tatay ko, last week lang nagkaroon ng Facebook. Ay, hindi nagpe-Facebook talaga yun. No? Ano lang yun? SIM card lang, number lang yun. Pa-text. No, bihira na po yung ganung tao ngayon, kahit nga mga lola ngayon.
may cellphone. Mas marunong pa sa YouTube. Okay? So, limitado lang yung magagawa mo pag wala kang connection. Ganon din sa ating buhay spiritual. Limited lang yung magagawa natin pag hindi tayo konektado sa Diyos. Oo, pwede ka pa rin kumanta, nakakatugtog ka, diba? Nakakapagsimba ka. Kung ano pa man yung ginagawa mo, nag-ministry ka. Pero kung wala yung personal mong connection sa Diyos, limitado ka pa rin. Amen? Limited lang ang iyong relationship sa Panginoon. Ang pagdalo sa mga gawain ay isang kaparaanan upang makakonekta tayo sa Diyos. Totoo na ang ating pakipagrelasyon sa Diyos ay personal, subalit huwag po natin kalimutan na meron tayong relasyon sa katawan ni Kristo. Sabi niyo nga, katawan ni Kristo. Kaya nga tayo merong Holy Communion, which symbolizes na tayo ay nakikipagtipan, nakikipag-isa sa katawan ni Kristo. Amen? Hindi yan literally nagiging katawan mismo ni Kristo. No? Katulad po ng ibang kapaniwalaan. Ito, banal to kasi mismong katawan ni Kristo ito at dugo ito ni Kristo. Hindi po, yan po ay simbolo naman. Okay? Ano mangyayari sa'yo pag hindi ka na dumadalo? Ikaw ay manlulupay-pay. Manghihina ka talaga. Amen? Dahil ang pagdalo po, yan po yung kaparaanan para makakonekta tayo sa Diyos. Hindi po ito iuutos ng Panginoon kung hindi ito mahalaga. Huwag nating baliwalain, kagaya ng nakasanayan ng iba na binabaliwala ang mga gawain. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Ibig sabihin, ang isang layunin ng pagdalo sa mga pagtitipon upang palakasin ang isa't isa. Kaya kung hindi ka dumadalo, manghihina ka. Pansinin mo, pag hindi ka na nag-church, hindi ka na ma-attend ng mga Bible study, ng prayer meeting, ano nangyayari sa'yo? Nanghihina ka spiritually, hindi ka na nagbabasa ng Bible. Hindi ka na nakikipag-usap sa leader mo. Di ba nakakapanghina? Ang iglesia, hindi po yung istruktura, kundi yung mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ito yung structure. Dumalo po tayo ng literal sa mga gawain at doon tayo palalakasin ng Panginoon upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Panghuli po, number 4, talikuran ang kasalanan. Mabilis na po ito. Verse 26, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi na pwedeng ipako muli ang Panginoong Yesus sa krus para tubusin ka sa kasalanan mo. Kasi ginawa ni Kristo yon, ginawa ng Panginoon yon, minsan lang, at yun ay para sa lahat. Amen? Ang kalaban ng pananampalataya ay kasalanan. Sabihin nyo nga, kasalanan. Ang pagkakaroon ng mga lihim na kasalanan ay nagdudulot ng pagkagapi o pagkatalo sa espiritual na pamumuhay. Kapag meron pa rin tayong mga secret sins, yung itinatago natin. Siyempre, kahihiyan po natin yan, di ba? Pilit natin ikinukumple. Ano ibig sabihin ito? Hindi naman ibig sabihin, paglalantaran mo, ganito yung ginagawa ko. Ano ibig sabihin ito? Ito po yung kasalanan na ayaw mong aminin sa Diyos. Ano lang yung kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos? Yun po yung kasalanan na hindi natin hinihingi ng tawad. Yan yung tinatawag na secret sins. O unrepented sins. Ayaw mong aminin, okay lang naman to. Lahat naman ginagawa to Normal na lang naman to di ba? Ayos lang, hindi naman alam ni na pastor. Hindi naman alam ng leader ko. Hindi nila malalaman. Yan po yung secret sins. At anong nagiging dulot po niyan?
ikaw ay nagkakaroon ng bandages o strongholds. Nagkakaroon ng hawak ng kapit sa iyong kaaway. Kaya hindi ka makalago sa iyong buhay espiritual. Kaya hindi ka makakilos. Pansinin mo, gusto mong maglingkod sa Diyos pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi meron ka pang mga kasalanan na itinatago sa iyong sarili. Ayaw mong ilantad sa Diyos. Ayaw mong aminin sa Panginoon. Panginoon, hanggang ngayon, meron pa rin akong galit sa puso ko. Panginoon, hanggang ngayon, nagsisinungaling pa rin ako. Hanggang ngayon, may niloloko pa rin ako. Hanggang ngayon, meron pa rin akong bisyo na hindi ko maiwan-iwanan. Meron pa rin akong relasyon na hindi dapat. Pero ipinagpapatuloy ko pa rin. Kapalit ng relasyon ko sa iyo. Kaya kapatid, ang pagkakaroon ng lihim na kasalanan ay nagdudulot sa iyo na ikaw ay maging talunan sa spiritual na buhay. Bukod sa ating physical na pamumuhay, itong physical world, meron po tinatawag na spiritual world. Sa spiritual na mundo, ikaw ay talunan kapag ikaw ay merong inaalaga ang kasalanan. Maaaring sa mundong ito, physically, ikaw ay successful, nakikita ng mga tao, masagana ka, matagumpay ka, tapos ka ng pag-aaral, marami kang pera. Pag tinignan mo pala spiritually, ay talunan pala. Ay mahirap pala. Parehas na po yan, mapangwasak. Ang tanong po, ano yung mas delikado? Yung lantad na kasalanan o yung lihim na kasalanan? Ang sagot po ay parehas na. Pero mas delikado po yung lihim na kasalanan. Parang mga alay na nakatago sa mga ligi ng isang bahay. Akala mo maayos pa at matibay, subalit ubos na pala yung loob. Ganyan yung mga taong may mga nakatagong kasalanan. Nang dahil sa kasalanan ng isang Israelita ay natalo ang buong bansa sa kanilang mga kalaban at marami ang namatay. Iyan ang kasalanan ni Akan. Hosea 7 verse 1. Meron ka pa bang mga lihim na kasalanan, kapatid? Kailangan mo na yung isuko sa Panginoon upang maging totoo ka sa iyong pananampalataya. Kung nais mo na manatili sa iyong pananampalataya, kailangan mong talikuran ng lubusan ang iyong mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang naglalayo sa atin sa Panginoon. Sabi nga natin, anong kalaban ng pananampalataya? Yun po ay kasalanan. Kaya kung mayroon kang kasalanan na hindi mo pa rin hinihingi ng tawad sa Panginoon at hindi ka pa rin handa na isuko sa Panginoon, kapatid, ibig sabihin lang yan, hindi ka pa lubos na nananampalataya sa Diyos. Kasi hindi mo pa kayang ipagkatiwala sa Kanya yung bagay na yan sa buhay mo. Pero parang tingin ko, baka mamatay ako pag tinigil ko to eh. Panginoon, siya lang yung buhay ko. Diba? Hindi ko pa siya kayang alisin sa buhay ko. Hindi ko pa to kayang alisin sa buhay ko, mamamatay ako. Kapatid, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala mo, nandyan pa rin sa tao o sa bagay na yan. Amen? Ang buhay nagmumula sa Panginoon, hindi sa ibang bagay. Sa mga oras po na ito, nais ang Panginoon na tayo ay magsuko ng ating sarili sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pwede po ba tayong tumayo? At sa mga naririto po ngayon na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hanggang ngayon hindi pa rin nagsusuko ng kanyang buhay sa Diyos, maaari mong sabayan ang panalangin na ito ng pagkilala sa Panginoon. Sabayan mo ako sa panalangin. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kaloob na kaligtasan. Kinikilala ko na ako ay isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ako ay nananampalataya na si Jesus ang tanging daan at ang kanyang dugo
ang naglilinis sa akin at nagbibigay kalayaan mula sa kasalanan, sumpa, at mga gawa ng kadiliman. Ipinapahayag ko ngayon ang aking mga kasalanan at aking tinatalikuran ang masamang pamumuhay. Aking hinihingi ang iyong kapatawaran. Pangunahan mo ang aking buhay sa araw na ito at magpakailanman. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, palakpakan natin ang Panginoon. Maraming na po tayong mangpo. Tinatawagan ko na po si Pastor OJ para po sa ating banal na komunyon. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Pastor Ian. Palakpakan natin muli ang Diyos sa mensahe. Salamat Pastor Ian. Palayan ng Panginoon. Ngayon po ay dadako na tayo sa pagkakaroon ng banal na komunyon. Ito ay ginagawa natin sa unang araw o unang linggo ng bawat buwan. So every first Sunday of the month ay kakaroon po tayo ng communion service. Amen? So hinihanda po natin ating sarili para sa bagay nito. Ito po ang tinatawag na hapag. Sa ibang salita ay Santa Cena o yung banal na. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang patawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalaga na pagpakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang habag ng Panginoon ay dapat na nagkakaisa at hindi nagkakabahagi ang lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. At ganoon din naman ay pinapaalala ni Apostol Pablo na ang habag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang, at ang pakikibahagi rito na hindi nararapat ay magbubuhan ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na patanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at tugon ng ating Panginoon Jesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating mga sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa oras nito tayo magkaroon ng ilang sandaling pananahimik at paglilay-nilay sa ating mga kasalanan. Ating Panginoon, maaari natin ang himig pagtawaran at habang inaawit ang awitin na ito na tinapay na
Hawakan po natin ngayon ang tinapay na siyang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Tayo pinalangin. Panginoon naming Diyos, lubos po ang aming salamat sa iyong katilang pamamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat sa iyo, pinarapat pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa pusong Kalbaryo para sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na bayubay sa krus. Patuloy po rin yung pagkalabi ng aming puso o sa iyo. Pagpalain mo tinapin ito bilang sa para sa amin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay naman sa inyo ng Panginoon Jesus na naging siya'y pagkanulo ay tumapag ng tinapay, tinabi at pinagpirapin sa ito at salamat at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa amin. Agapin po natin ang simbolo ng katawan. Ngayon naman ay hawakan natin ang sarong, siyang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, kami po ay papasalamat din sa iyong maloob na buhay, ang dugo ni Jesus na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Inihandog namin sa iyo ang aming mga pagsamba at ang salamat bilang isang haing buhay para sa pinagwalhati ng iyong pangalan habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong pangalan at ang iyong muling pagbabalik. Sa ganitong paraan ay ginawa niya ang sarong pagkatapos ng bakunan at sinabi na ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa ating dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo iinom at bilang pag-aalala sa akin sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito ay pinaayon ninyo ang pamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Tayo po lahat ay tumayo sa ating pong benediksyon. Nawa ay pakapanalin tayong lahat ng lubos mismo ng ating Diyos ng kapayapaan at ang ating espiritu at kaluluwa at katawan ay kanyang ingatang buo na maging walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Tanggapin tapat ang sa ating lahat ay tumatawag na siyang gagawa sa ating lahat. Ang biyaya at ang pagpapala ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesus ay sumaating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos na ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Palakpakan po natin.